Ito ang Larinconada, isang bayan sa bansang Peru na kung saan ay abot langit ang mga kabundukan. Oo, tama ka sa narinig mo. Literal na bayan sa ibabaw ng mga ulap. Ang mga tao dito ay namumuhay sa napakatinding altitude na mayroong 5,100 o 6,700 feet at napakanipis na atmosphere. Ang oxygen levels dito ay nasa 50% lamang kumpara sa normal. Sa sobrang brutal ng altitude dito ay hindi magawang mabuhay ng mga puno o halaman dahil sa napakababang air pressure. Taon-taon ay may namamatay dahil sa chronic mountain sickness o hypoxia. Ngunit sa kabila ng napakarahas ng klima dito, ay kapansin-pansin na napakadami ng taong naninirahan dito. Hindi lang 5, hindi lang 10, kundi mahigit 50,000 katao ang naninirahan sa Larinconada. Bakit nagtitiis ang mga tao sa lugar na ito? Ano ba ang mayroon sa lugar na ito at hindi maiwan-iwan? At higit sa lahat, paano sila nakakasurvive? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Sa parting bahagi ng Peruvian Andes ay madalas puntahan ng mga tao kahit na talamak ang krimen at lubhang mapanganib ang lugar. Ang mga bagay na ito ay hindi nila alintana dahil sa kanilang pakay. Ito ay ang mga ginto. Araw-araw ay inaakyat nila ito upang magbungkal, magpala ng mga malalaking bato sa pag-asang mababago ang kanilang buhay kung sila ay makakakuha ng ginto. Sa 50,000 naninirahan dito ay higit na mas marami ang kalat sa paligid. Hindi lang basta kalat, kundi bundok-bundok na basura. Kung babalakin mo na pumunta dito, mula Juliaca hanggang sa Larinconada ay aabutin na 3 oras ang biyahe. Pero hindi lang basta inip ang magiging kalaban mo dito. Sa pagpasok mo pa lamang sa bayan na ito, ay sasalubong sa iyo ang masangsang na amoy, mas mabaho pa sa palengke o abandonadong kubeta. Dahil sa pagtawid mo pa lang sa kanilang border, ay i-welcome ka na ng dagat ng basura. Kaya naman ang iba sa mga residente dito ay nagkakasakit dahil sa toxin na inilalabas ng mga nabubulok na basura. Maliban sa mga basura, ay may isa pang problema na maaari mong kaharapin kapag nagpunta ka dito. Ito ay ang hypoxia. Kapag first time mo na bumisita dito, ay tiyak na mahihirapan ka sa paghina. Dahil sa napakababa ng oxygen level kumpara sa normal, ay nakakaranas sa mga tao dito ng panghihina, pagkahilo, pagsakit ng ulo, panunuyo ng labi, at kahit na sapat o sobra ang iyong pagtulog o pahinga, ay makakaramdam ka ng parang sobrang pagod na katawan. Kapag ikaw ay nasa lugar na mayroong high altitude katulad ng Larinconada, ang katawan natin ay doble ang nawawalang tubig. Kaya naman, importante ang pananatiling hydrated at ang iba pa nga dito ay nagbabaon ng mga oxygen tube, lalo na sa mga first-timer. Pero kung inyong mapapansin, ang mga residente dito, lalong-lalo na ang mga kalalakihan, ay sanay na sa lugar na ito. Kung inyong pagmamasdan ang bundok na ito, ay halos kapantay niya na ang ulap. Palatandaan na ang Larinconada ay nasa pwesto ng isa sa pinakamataas na lugar sa mundo. Ang lugar na ito ay isang mining town na kung saan ang mga nakamamatay na kemikal tulad ng cyanide, mercury ay ginagamit sa pagproseso ng ginto. At dahil sa napakatagal na panahon ng paggamit nila nito, ang lupa sa Larinconada ay lubhang contaminated na, kasama na dito ang mga tubig. Kaya naman ang tubig inumin dito ay napakahirap
To the point na kailangan pa nilang mag-angkat ng mga mineral water galing sa ibang bayan ng Peru at iaakyat sa bayan ng Larinconada. Krimen, pananaksak at pagnanakaw ay karaniwang nagaganap sa lugar na ito dahil kung dito ka titira at mayroon kang sinasahod galing sa trabaho, walang bangko ang available dito para itago ang iyong perang pinaghirapan. Kaya naman, ang mga kriminal ay aaligid-aligid sa paligid dahil alam nilang nakatago lang ang mga pera ng mga tao dito. Kung ikaw ay mapapadpad dito, ay maaari mong subukan ng coca leaves. Kung sa ibang bansa ay ilegal lang mga dahon na ito, dito sa Larinconada ay hindi. Ginagamit nila ito para labanan ang altitude sickness o ang pagkahilo. 3 hanggang 4 na dahon ay kanilang ninunguya hanggang sa ma-adapt na ng kanilang katawan ang hypoxia. Dito sa Larinconada ay matindi ang lamig ng panahon. Kahit na summer dito ay nagyeyelo ang kanilang sahig. At kapansin-pansin din na ang mga kabahayan dito ay gawa sa tagpi-tagping yero. At majority ng mga kabahayan ay walang kuryente, walang kusina at higit sa lahat ay walang kubeta. Kung magbabawas man sila ay kailangan pa nilang pumunta sa isang public toilet na kung saan ay kailangan mong magbayad. At ang mga dumi ng tao sa public toilet na ito ay itinatapon lang din sa dagat ng basura. Sa 50,000 naninirahan dito, 40% sa kanila ay hindi naman talaga taga dito. Dahil majority ng mga tao dito ay galing sa ibang rehiyon ng Peru na dito na nanirahan dahil sa pagpapakasakaling swertihin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmimina ng ginto. Ayon sa datos, ang presyo ng ginto ay nagmultiply sa pagitan ng 2001 at 2012. Kaya naman hindi nakataka-taka na lumobo ng husto ang populasyon dito sa Larinconada. Kahit na napakabrutal ng klima at panahon dito, ay wala silang pakialam basta't makachamba lamang sila ng ginto na siguradong mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Sa totoo lang, ang minahan dito ay tinatawag na The Devil's Paradise dahil ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng isang iligal na kumpanya na kung tawagin ay Cachoreyo. Sa minahang ito ay hindi ka basta-basta makakapagmina ng walang pahintulot. Ang sino mang magtatangkang pumunta dito ng walang permit ay babarilin ng walang nagbabawal sa kanila. Sa katunayan, ang mga babae dito ay mahigpit na pinagbabawal na umapak o magmina sa mga tunnel. Mayroon kasing paniniwala ang mga ilan na ang bundok na tinatawag nilang Sleeping Beauty ay magseselos. Oo, nakakatawa man pakinggan pero ayon sa kanila ay magdadala daw ng disaster katulad ng malakas na lindol kapag hinawakan ng mga kababaihan ang mga ginto sa kabundukang ito. Kaya naman ang mga babae dito ay walang choice kundi maghanap na lamang sa labas o sa paanan ng bundok ng mga bato na posibleng naglalaman ng ginto. Pero sa tingin ko ay pakulo lamang ito ng kumpanyang nagkokontrol ng minahan dahil gusto nilang masolo lahat ng mga ginto dito. Tulad ng ibang mga minahan ay may mga aksidente ding nangyayari dito. Ang mga taong nasasawi dahil sa pagkaguho, gas poisoning, pagsabog ng area ay binabayaran lamang ng $600 ng kumpanya bilang compensation. Imagine, $600 lang ang halaga ng buhay mo bilang pampalubag loob. Sa minahang ito ay hindi uso ang regular salary. Yes, tama ka sa narinig mo. Literal na walang sweldo ang mga minero dito. Ang sistema, magtatrabaho sila sa kumpanya sa loob ng 1 buwan nang walang bayad. Pero mayroon silang isang buong araw para magmina para sa kanilang sarili. Ang pagmimina para sa sarili ng isang araw ang siyang kabayaran kapalit ng pagtatrabaho nila sa kumpanya ng 1 buong buwan na kung inyong iisipin, kung wala kang makuhang ginto sa sinasabing 1 araw, ay parang ang nagtrabaho ng libre ng 1 buwan
sa kumpanyang ito. Sa madaling salita, ay nakadepende sa swerte ang pakikipagsapalaran nila dito sa minahang ito. Pero ang iba ay mapangahas ang diskarte. Mayroon iba sa kanila ay kapag nakakita ng ginto sa oras ng trabaho, ay tinatago nila ito sa kanilang bulsa. Hindi natin sila masisisi kung ang kumpanya ang nagagawang kulangan sila, ay deserve naman din nilang magulangan ng mga pobreng minerong ito. Sa araw ng pagbibenta ng kanilang ginto na nakolekta nila, ay kapansin-pansin na ang mga gold shop ay mayroon silang secured office. Dito nila pinapapasok ang mga magbebenta para hindi sila atakihin o hold upin ng mga magnanakaw. Maliban sa high altitude at lamig ng klima, ay mga tao din ang matinding kalaban dito kung ating iisipin. Kaya napakahirap mabuhay sa La Rinconada. Sa dulo ng lahat, ang La Rinconada ay hindi lang basta lugar sa tuktok ng mundo. Isa itong simbolo ng desperasyon, sakripisyo at matinding pag-asa ng mga taong handang isugal ang buhay kapalit ng kinang ng ginto. Dito natin makikita na minsan ang pinakamatingkad na kayamanan sa mundo ay hindi ang mga gintong nakabaon sa lupa, kundi ang katatagan ng mga taong patuloy na lumalaban sa gitna ng hirap at panganib. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Bisper Saliksik. Sa bawat kwento at kalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.